Ang buhay ang lahat. Nasa langit. Nasa lupa. At sa ilalim ng lupa. Ayun, ang topic natin lagi dito, pinapamaster po natin ang chapter 6 ng Book of John. Ang Book of John po, sa 6:63, no? 6. Sama niyo po na mag-pray po. Nilalang po tayo ng Diyos na sadyang may kulang. Hinahanap po ng mga tao sa bagay, hinahanap nila sa kapwa-tao din. Pero hindi sila nasasatisfied, hindi sila nasusolve, hindi sila, ano pa sa Tagalog ang magandang sabi, hindi sila nakukontento, Ephesians 1:23. Kasi sinadya tayo, si God, kung naniniwala tayo na may Diyos, nilalang tayo ng Diyos. Okay? Ang unang magulang natin ang nilalang. Kung naniniwala tayo ng Diyos, nilalang tayo ng Diyos. At sinadyang kulang, ang kulang hahanapin mo. Ang kulang po ang Panginoong Yesus. Kapag nahanap mo na, He is more than enough. Nahanap ng mga tao sa bagay, hindi sila nakukontento, hindi sila nasasatisfy. Nahanap din nila sa tao, hindi sila nakukontento. Meron pa rin kulang. Ang kulang po, ayan, Efeso. Pakibasa po. 22 to 22. At 23 na lang. Pinailalim na ng Diyos. Ulit. Pinailalim na ng Diyos. Sa paan ni Kristo, ang lahat ng bagay. Ginawa niya ang ginawa siyang ulo sa lahat ng iglesia. Lahat ng bagay para sa iglesia. Kaya yung head, tapos napupuno sa lahat ng bagay. Sabi dun sa English, He who himself completes all things everywhere. He who himself completes all things everywhere. Siya lang ang magpapampedro. Kaya kapag hanap tayo ng hanap. Hindi mo alam kung ang hinahanap mo. Parang kulang ka lang palagi. Parang kulang ka palagi. Kapag hindi mo mahanap si Lord Jesus, kulang ka. Kasi kinreate tayo ni God na ang sadyang kulang sa puso natin, si Lord Jesus, kailangan mo mahanap. Hindi lang basta nahanap mo ang pangalan, hindi lang basta nahanap mo yung mga basta salita lang, kundi dapat may relasyon ka talaga sa Kanya. Makikilala mo talaga dapat siya ng lubusan. Sabi mo siya makilala ng lubusan sa Kanyang mga balagatan. Dito po. So, palakpakan mo ang mga salito kasi kayo ang nandiyan ngayon. Ang mahanap niyo po ay ang Panginoong Yesus. Wala nang iba. Yun po ang magkukumpleto sa akin. Kapag hindi mo po natalipuan ng gusto ang Panginoong Yesus, hanap ka po ng hanap. Believe me, maniwala ka. Kaya ang mga mayaman, hanap sila ng hanap ng yaman. Wala nang kakontentuhan. So, hanggang sa nagiging sakit, yung greed, yung kaya ang danger po ng isang mayaman ay katulad ng sabi doon,
kamelyo na ipasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Bakit pag nagsimula ng dumami, wala na silang kakontentuhan. Nagiging sakit na po. Yung greed, yung ayaw ni Lord, yung greed. Ang dami na, milyon na, bilyon na, hindi pa rin nakakontento. Ang daming wala, dapat itutulong nila yun. Kaya danger ko, pag nagsimula ng dumami ang pera, danger ko. Kasi ito, maganda-ganda ng konti sa amin dito. No? Na at least, may kulang tayo. Yung kulang sa pera. No? Kasi kapag, ang danger sa, akala nyo lang masarap yung sobrang madaming pera. Hindi po. Matutokso at matutokso ako. Kaya bago dumami ang pera mo, naaral ko na ang salita. Kasi pag naaral ko na ang salita, may alam ka. Hindi ka basta-basta matikinag, hindi ka basta-basta matutokso. Kaya ang Matthew 6:33, unahin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Kasi pag hindi mo mauna, yun nga, mapapapak lang kaluluwa mo. Mapupunta lang sa inyo. Sayang. Kaya kung tirang ka ni Lord, hindi ka niya hayaan na basta kaagad yayaman. No? Pinagbibigyan ka niya ng pagsubok muna. No? Para pagka dumating na ang pera, dumating na ang biyaya, ayun, mapangalagaan mo. Kasi pagka hindi, impyerno ang kapalit. Yung nagkasarap dito sa mundo, sa impyerno ang bagsak. No, hindi ko nila lahat. Pero karamihan. Kaya nga ang definition magpapasok mo ba ang kamelyo sa butas ng karayom? So ang hirap, alam niyo po, 2 beses pinulit ni Lord yan, 3 beses pa nga pagka nakita mo sa gospel, pinulit niya po yan. Ayun, mahirap papasok po ang mayaman. Pero hindi ko naman pinopromote ang kahirapan ha. Okay. Masama din sobrang mahirap. No, na hindi na. Ang pagmamahal sa pera, yun po ang ugat ng pagkakasala. Okay? Sa mahirap naman, yun nga, kumakamit sa madali. Nakakagawa pa rin ng kasalanan. So, bottom line, ayaw ni God ng kasalanan. Kaya lumayo tayo sa tukso. Amen po? Ephesians chapter 2, verse 8 to 11. Dahil sa ginawa ng Panginoon, anong ginawa niya? Nagpakumbaba at sumunod. Sabi nga natin, nagpakumbaba at sumunod. Nagpakumbaba ko siya at sumunod sa Ama. Nagpakumbaba ko siya galing sa pagka-Diyos, inalis niya ang pagka-Diyos. Naging tao. Pagkatapos, nung naging tao siya, naging alipin. Nagsilbi. Hindi siya pinagsilbihan, nagsilbi po siya. No? At ang pangatlo po, naging kriminal. Bakit naging kriminal? Yun, ang pagpapako sa Kristo unang panahon ay kriminal po ang patong. So, yung kaso mo kriminal, kaya pinapapako sa krus. Kahit hindi naman siya naging kriminal na totoo, tinanggap niya po yun. Tinanggap yung parusa na yun. Yun ang tatlong unity ni Lord Jesus. Ang tatlong katangian ng pagpakumbaba ng Panginoon. Una, galing sa pagka-Diyos, iniwan niya muna, Bilang naging na. tao, Bilang. tapos galing sa tao, naging alipin, tapos naging kriminal po. Tandaan po yun, yun po ang sinunod niya sa Ama. Tapos, ang sabi niya, yun po ang kanyang pagpakumbaba sa Ama. Ang pangalawa po, yung sumunod siya hanggang sa kamatayan sa krus. Sinunod niya kung ano ang kalooban ng Ama, nakalaan po siya na papatayin. Nakalaan po siya na magligtas ng mga kasalanan ng tao. Kaya wala siyang choice. No? Sumunod po siya. Pero, dahil sa kanyang pagsunod at pagpakumbaba, pinarangalan po siya. Binigyan po siya ng pangalan, pinakamataas at lahat ng pangalan. The greater name above all names. No? At ano pong binigyan pa po siya ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan na yun, luludaw daw ang lahat ng sa langit, lahat na sa lupa, at nasa ilalim pa ng lupa. Babasa natin. Philippians chapter 2, verse 8 to 11. Binigyan po ng kapangyarihan ang kanyang pangalan. Pakalaman po natin, kung basta lang ang pangalan niya. Ang pangalan niya po nakakagamot. Ang pangalan niya po ay nakapagpalayas ng away. Ang pangalan niya po maraming magagawa. Ang pangalan niya po kasi ay tagapagligtas. Yun po ang pangalan. Ang Jesus na pangalan, na kinamoy ng iba, ay
sineryoso mo siya, ang pangalan niya, no? Magkakaroon ka ng kapangyarihan. No? Lumalayas ang mga demonyo. 8 to 11. Sa bandang ano man na siguro yes ka na sa bandang verse 10. O yung balik ko na bawa sa akin. At least kami talaga. Dahil sa kanyang ginawa, Guys, our reminder, our teacher, Lord, ipaalala niyo po sa kanila kung ang nagawa nilang kasalanan. Lord, hugasan niyo po sila, Lord God, ng inyong banal na dugo. Linisin niyo po sila ng inyong mga banal na salita. Panginoon, tulungan niyo po sila sa oras niyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Ipaalala niyo po sa kanila, Panginoon, na nagawang kasalanan. Lord, iparamdam niyo po sa kanila na ito po ay totoo. Ito ang Diyos at buhay. Dakila at tapat sa amin, Panginoon. Hindi nang iiwan, hindi nang papabaya. Thank you so much, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Lord, buksan niyo po ang kanilang puso at nang sa ganun ay matanggap na po nila na buong buo. Lord, wala po kaming magagawa kung kami lang. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Father, send your Holy Spirit in the mighty name of Jesus. Para maramdaman po namin, Panginoon. We cast out all evil spirit. We broken, we cast out. In the mighty name of Jesus, by the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus, by the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus, by the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus, by the blood of Jesus. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Father. Sealed by the blood of Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. Gagaya lang po tayo, sabihin po natin sabay-sabay, gagaya lang po tayo sa ating babanggitin po. No? Ng tao sa puso, tao sa isip po. Okay? Sabihin natin, Panginoong Yesus, maraming salamat. maraming salamat Sa araw na ito. sa araw na ito. Patawad po sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Kasama na din po ang hindi ko maalala. Hugasan niyo po ako sa pamamagitan ng inyong banal na dugo. At linisin niyo po ako sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Iligtas niyo po ako. Iligtas niyo po ako. Simula sa araw na ito. Tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Holy Spirit, tulungan niyo po ako. Gabayan niyo po ako. Maraming salamat, Almighty Father. In Jesus' name. Amen. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, Holy Spirit, Lord, kung sino man po ang may karamdaman sa oras na ito, Lord God, ikaw po ang dakilang manggagamot. Hindi maiksin yung kamay para abutin niyo po sila, Panginoon. Lord, ikaw po ang gumawa ng langit, ang lupa, at sa amin, Lord God. Kaya kaya mo po kaming pagalangin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Bless them, Lord God. Healing upon healing. I speak healing, Lord God, sa kanila. Ano man naramdaman sila, Panginoon? Right now, padaman mo. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. And Lord, bless mo po ang food na ito. Maging magkaroon ng kalakasan po sa buhay po namin, Panginoon. Hallelujah. Lord, pakibasbasan niyo po ito at nang sa ganun ay magkakaroon ng kalakasan sa spiritual at physical po namin na karamdaman, Panginoon. Maraming salamat. Pakibusog niyo po kami sa tinapay na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat. Binabalik po namin ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, pinakamataas sa inyong pangalan lamang. God the Father Almighty, God the Son, Lord Jesus, and God the Holy Spirit, in Jesus Christ's mighty name. Amen. So, wag lang po umalis. Bilang po yung kanya. Bilang may mga sakit po, no? Isasama na rin po natin. No, as I pray po,